And so, good day mga ka-farmlat, new property po tayo today. Yan. So, ang sukat po ng property is 1 hectare. Ay sa mga ka-farmlat natin dyan na OFW na naghahanap na 1 hectare. And so, tamang-tama po ito. And kung makikita mo mga ka-farmlat, puno po ito ng tanim, mahogany, puno ng nyog. Ayan. So, ang frontage po nito, estimate natin, ay estimate pa lang natin mga ka-farmlat, pero estimate po ng locator natin is 300 meters, ang dikit niya sa kalsada. Ayan, so napakahaba. And then ang good thing ito mga ka-farmlat is almost 1 kilometer lang po ito, so dinedevelop na expressway. So yun po yung project ng TR5 ng Manila to Bicol expressway. Ayan, so kung taga Manila ka, ay mapapabilis na po yung travel time natin. Ayan, So sa ngayon mga ka-farmlat, babaybayin natin yan kung ilang meters ang frontage niya. Ayan. So bali ito po yung boundaries niya. Itong bahay na to. So itong puno na to mga ka-farmlat, yun po yung boundaries, and then the rest, yan na po yung property. So right side lang po yung property. Ayan. So babaybayin po natin. Ayan. May kapitbahay ka na agad. Sakit tayo. Okay, dali. Ayan, yung mahogany na yan, dala na yun So kasama po itong mahogany na to mga ka-farmlat. Ayan, malalaki na. Tingin ko yung mga 5 taon na yun, mahigit. Mga 5 to 10 years. Ayan, so yung binabaybay natin mga ka-farmlat, yan po yung property, and then ito po yung frontage niya. Ayan. So dito sa part na to, medyo paborol siya, medyo hilly, pero banayad naman po ang taas niyan. Ayan, so okay. Bali ito rin po yung nabenta ng kasamahan nating agent. Ayan, kahapon lang. So ayan. So ito po yung frontage niya. Bali isa ko pa po ito ng property mga ka-farmlat. Dinadaanan natin. Ayan. So sa likod ko po yung going to town proper ng Tagkawayan. And then, ito naman po yung going dun sa dinedevelop na expressway. Ayan. So yung bypass road po ng Manila to Bicol. Ayan. So ganun. Abot dito. Mahaba. Sabihin natin yung mga 200 more or less, mga 200 meters mula doon. So mula dyan mga ka-farmlat, sa motor na yan pababa pa doon So yun po yung frontage ng property. Bali ito na yung boundaries niya. Alin dyan? Itong San dyan pwedeng dumaan tol para mapasok natin yung loob? Sige, tara. And so yun mga ka-farmlat, ito po yung boundaries ng property. So yung binaybay natin, yun yung frontage niya. Estimate ko po is 200 meters, yung dikit niya sa kalsada. And kung retirement plan nakalap mo, tamang-tama ito mga ka-farmlat, kasi pagbaba mo ng sasakyan, property mo na, at napakalapit lang po nito sa town proper. It's almost 3 minutes, mga ka-farmlat, 3 to 5 minutes nasa town proper na tayo ng Tagkawayan. And then may McDo na rin po yun, so develop na po ito bahay ng Tagkawayan. And ang time niya mga ka-farmlat, halos puno po yun ng mahogany. Kung napansin nyo sa dinaanan natin, may bakod siya ng mahogany. And then kalimitan po nito, ayan, kababaan pa yung nyog niya. So mga takaran pa lang, ayan. Kababaan pa, pero namumunga na po ito mga ka-farmlat. Ayan, so kaka-harvest lang din po nila. Ayan, so napakaganda po nito, overlooking sa taas. Ito po yung part na burol niya na medyo mataas, pero hindi naman ganun kataas mga ka-farmlat. And then banayad naman po sa taas nito. Ayan, so yung kabila po niyan ay nabenta rin po ng kaibigan nating agent kahapon lang. Same na sukat lang din po. Ayan, so tara, pasukin natin yung loob. Ito, mahogany pa rin mga ka-farmlat. Ayan, halos mahogany po yung bakod niya sa harap. Kunin na natin yung susi. Okay. Tara, pasukin natin. Ayan, so dito tayo dadaan. May daan din doon sa kabila mga ka-farmlat. Kaya lang nandito na tayo, kaya dito na tayo dumaan. Yan. So umahon lang tayo. Ayan, halos kababaan po ang nyug dito. Ganda. Medyo madamo lang yung property mga ka-farmlat. Kulang lang sa linis. Ayan, halos ganito po katataas ang nyug niya. So medyo magulo yung camera natin. Medyo magalaw. So may mga bagong tanim din po. May mga bagong tanim din na nyog. So dun po tayo galing kanina sa baba. Ayan yung service natin ng motor. And then ayan, so ito po yung nyugan niya. Ganda. Ayan mga ka-farmlat, ito yung sinasabi ko kanina na
yung part na mataas na property pero banayad naman po yan, ano. Pasukin natin. Hiningal tayo dun, Okay. Kulang lang po ito sa linis. Ayan. So may mangga din po sa loob ng property. Wow, overlooking. Ano yung kalimitan tanim niya? Nyog. Nyog, sir. Mas mangga, ano? Lansones. Yan, mangga. Lansones meron? Oo, okay, meron dyan. Mahogany. Ito, sir, pantaya niya, may overlooking pa dito. Okay. Ayan, so overlooking po ito mga ka-farm lot. Hindi lang natin masyadong ma-view. Gawa ng may mga puno-puno, ano. So, overlooking po ito. Ayan. Ganda. Kababaan pang nyog. Okay. Ayan. So, pahaba po yung property. Mga ka-farm lot. Ayan. Sa mga ka-farm lot natin dyan na OFW. Ayan. Sa mga nag-aano po sa akin ng 1 hectare. Tama-tama po ito. Ayan. Tabing kalsada. And then, malapit lang po ito sa National. So, sa National Highway mga ka-farm lot is almost 3 minutes, ano. Nasa National Highway na po tayo. And then, almost 1 kilometer na lang po dito yung dine-develop na expressway. Ano yung bypass road po ng Manila going to Bicol. Yan, so, napakalapit na. Yan. So, okay na. Yan mga ka-farm lot. Bali, ayun, maganda doon sa part na yun, no? Yung mga pagitan ng nyog, so pwede po natin yung taniman na lansones, rambutan, kakao, para at least wala pong bakante sa loob ng property yan. Ayan, at nakakatuwa po pag ang property ay productive or yung puno ng tanim. Ayan, so mabilis lang po yun mga ka-farm lot. Crafted lang po itatanim natin. It's almost 3 to 5 years. Namumunga na po. Ayan. Okay. Ganda. So, dito na tayo. So, babaybayin po ulit natin yung frontage niya. Ang papel po nitong mga ka-farm natin is to buhay ang seller, mag-asawa. And then, from Manila po, it's almost 6 to 7 hours drive, ano, from Manila. Yeah. Okay. So, sa neighborhood mga ka-farm lot, no worries naman kasi. Ayan, so may bahay na rin po, ano, na malapit sa property. Ayan. Anong source ng tubig dito, tol? Saan? Okay. So sa source ng kuryente mga ka-farm lot, just tayo. May source na po ng kuryente, ayan. And then sa tubig, pwede po tayo mag-depth well, and then may bukal po dito na ayan, dito ko nakakonik, no. Ayan, so may hose, nakakonik po yun sa bukal na pwede rin natin gayahin or pwede rin natin gawin, ano. Ayan, so bibilan tayo ng tubo, kukonik natin dun sa bukal. Ayan, pwede na po yun sumupply sa property. Ayan, so source ng kuryente meron, and then sa signal po, malakas po ang signal dito mga ka-farm lot, TNT, Globe, dito SIM, ayan. So accessible po ang kuryente dito, ang signal, okay. So ayan. And bali ito po yung frontage niya. Ayan, so pasok na pasok po dito ang sasakyan mga ka-farm lot, even si Dai. Ayan, so Bios, pasok din po sa property kahit mababa. Kasi maganda po ang daan dito, and then may portion siya na off-road pero nabanayad naman po, ano. Ayan. So baybayin natin. Ito po yung frontage niya. And then ito yung part na pwede natin bahayan. Ayan, itong part na to. Papantayin lang, ano. Okay, ganda. Ang ganda lang yung dito mga ka-farm lot.
Wow. Ayan, so banayad po itong part na to na pwede natin bahayin ano kasi tabing kalsada. Pagbaba mo ng sasakyan, di bahay na ano. Ayan. Ay, ano ito? Dalandan ba yun? Oo, sir. Ganda. Takaran ko lang. Kaya ito po yung puno ng mahogany. So kalimitan po dito mga ka-farmlat ay nyog and then mahogany. So sa nyog mga ka-farmlat, may estimate mo may ilang punot ng nyog? Siguro, sir, nasa 200. 200 din yan. 150, 200. Ayan. So mga 200 po ano. So more or less kasi mga ka-farmlat, ang isang property pag puno ng tanim ay nag-aaron po ng 250 ka puno ng nyog. Ano? So puno naman po ito. Estimate na po natin sa 200. Ayan. So kababaan pa po siya. And then yun sa mahogany. Marami po itong puno ng mahogany mga ka-farmlat. So may ilang mahogany kaya to? Mga 50 peraso. Okay. So maganda. Ayan, malaki na po ang mahogany ito mga ka-farmlat. It's almost 3 to 5 years na po ito. Ayan, kasi laki na ng puno ng nyog. Ayan, ang ganda. So yun mga ka-farmlat, kung interested kayo, message mo lang po sa Viber, WhatsApp. Ayan, sasagot naman tayo. Ano. So mula dyan sa motor na yan mga ka-farmlat, pababa, 100 meters pa po. Ano. So yan po yung frontage ng property. And then mula doon, about doon po sa motor na yan. Kaya it's almost 200 meters po yung frontage ng property. So nakakatawa po ito. Kung retirement plan, pwede rin. And then investment po ano. So yun mga ka-farmlat, ang zonal value po ng property ngayon dito sa Tagkawayan, nag-update po yung municipal na kahit ako nagulat din, na 105 na po per square meter ang zonal value dito sa Tagkawayan. Ano. Kaya napakaganda pong investment ng property dito. Kaya sa ngayon, mura pa. And pagtagal, tataas na po yan. Lalo na at maging possible na po yung dinedevelop na expressway ng Manila to Bicol. Ano? Yan, napakaganda po nito. Ayun mga ka-farmlat, pahabol. Ayan, so nasa 30 pesos po ang rambutan at lansones dito sa loob ng property. Ayan, so namumunga na po ito and then halos ganyan po kalalaki lahat. Ano? So ayan, lansones, rambutan po yan. And so pahabol sa video. Ayan, tabing kalsada lang po ito kaya dapat bakuran nyo para hindi masungkit. Ayan, so pahabol lang po yun mga ka-farmlat. So it's almost 30 pieces po ang rambutan at lansones dito sa property. Ayan, so nakakatawa. Ano, so pwede naman po dagdagan na lang natin ng crafted. Crafted mga ka-farmlat, so mataas na po yan, katuhod na 3 to 5 years po namumunga na yan. Ayan, so banayad naman po dito na pwede rin natin bahayan. Ayan, so ito lang po yung medyo mataas na part ng property and then pagtaas mo dyan, so pantay na po yan mga ka-farmlat. Ano?